sa isang lungsod na nababalot ng lihim at kasinungalingan. Mula sa mga may gawa nito, Mag-ingat ka sa mga anino sa iyong pananaw. Noong tagsibol ng 2003, sa isang simpleng condominium sa Project 4, Quezon City, mayroong isang pamilyang namumuhay ng normal. Ang ama, si Jose Joy Reyes, ay isang sales manager sa isang katamtamang laking construction company, habang ang kanyang may bahay na si Elena Santos ay isang guro sa elementarya. Mayroon silang isang anak na babaeng nasa high school at isang anak na lalaking nasa elementarya. At sa paningin ng iba, sila ay isang masayang pamilya. Ang asawa ay masipag, ang may bahay ay matalino, at ang maanak ay lumalaking masayahin. Ngunit isang gabi noong Abril 2003 sa isang apartment building sa Barangay Capitolio, Pasig, isang babae na nasa edad 30 ang natagpuang patay. Ang biktima ay kinilalang si Michelle Gonzalez, 32 taong gulang. Nang dumating ang nga pulis matapos makatanggap ng tawag, may isang bagay na pumukaw sa kanilang pansin habang sinusuri ang lugar. Sa listahan ng nga tawag sa cellphone ng biktima, may isang numero na madalas lumitaw. Nakakagulat na ang may-ari ng numerong iyon ay isang lalaking may asawa na nakatira sa Project 4, Quezon City. Nang puntahan ng nga pulis ang may-ari ng numero, isang babaeng may mayos na pananamit, si Elena Santos, ang nagbukas ng pinto. Sinabi niya na ang kanyang asawa ay naka-overtime pa rin sa trabaho. Ngunit nang tawagan ng pulis ang opisina ng lalaki, ito, Jose Reyes po ay umuwi na nanotriga, 00 hapon. Nasaan ang kanyang asawa? At ano ang relasyon ni Michelle Gonzalez kay Jose Reyes? Pagkatapos ng 20 taon ng pagsasama, posible bang walang alam ang asawa? At ang pinakamahalagang tanong, bakit namatay si Michelle Gonzalez? Noong 2003 sa Metro Manila, ang dobleng buhay ng isang lalaki ay nabunyag dahil sa pagkamatay ng isang babae, at sa likod nito ay may isang malupit na katotohanang walang sinuman ang inaasahan. Ipagpapatuloy natin ang kwento. Paki-subscribe at I like ang aming channel. Noong Marso 2003, tahimik na nagpapatuloy ang pangaraw-araw na buhay sa isang condominium complex sa Project 4, Quezon City, sa pagpasok ng tagsibol. Sa loop ng 11, palapak na gusali, karamihan sa mga pamilya ay makakaedad at nagpapanatili ng isang simpleng ugnayan bilang makakapitbahay, kung saan sapat na ang bahagyang pagtango kapag nakakasalubong sa elevator. Sa Unit 1205 ng Building 7, nakatira ang mag-asawang Jose Reyes at Elena Santos. Si Jose ay 44 taong gulang noon. Isang taga Quezon City mula pa pagkabata. Nagtapos siya sa isang lokal na universidad at naging isang tapat na empleyado sa sales team ng isang construction company sa loob ng halos 20 taon. Siya ay matangkad, hindi palasalita, at kilala sa kanyang katrabaho bilang isang tahimik ngunit mahusay na empleyado. Hawak niya ang posisyon bilang manager at bagamat hindi kalakihan, sapat naman ang kanyang sahod. Si Elena Santos, 41 taong gulang, ay isang guro ng grade 4 sa isang pampublikong paaralan sa Quezon City. Kilala siya ng mamagulang bilang isang masigasig at mabait na guro. Pagkatapos ng trabaho sa paaralan, ang kanyang gawain ay maganda ng hapunan at tulungan ang mga anak sa kanilang takdang aralin. Mayroon silang 2 anak. Si Cristina, na nasa 2 taon ng high school, at si Paulo, na nasa 4 na baitang ng elementarya. Si Cristina ay nag-aral ng piano habang si Paulo ay nag-aral ng taekwondo. Tuwing gabi sa makaraniwang araw, nakahilera ang mga bak ng mga bata sa pasukan, at tuwing Sabado at Linggo, paminsan-minsan silang kumakain sa labas bilang isang pamilya sa isang restoran malapit sa Uptown Center. Sa mata ng kanilang mga kapitbahay, sila ay isang ordinaryo at tahimik na pamilyang middle class. Ang araw ni Jose Reyes ay palaging pare-pareho. Gigising siya ng alas 7 ng umaga,
maliligo, kakain ng agahang inihanda ng kanyang asawa at bandang 8:30 magmamaneho ng kanyang silver na Toyota Vios mula sa basement parking papuntang trabaho. Karaniwan siyang umuwi sa pagitan ng 8:00 at 9:00 ng gabi. 2 hanggang 3 beses sa isang linggo ay nag-overtime siya, lalo na tuwing Martes at Huwebes, kung kailan siya madalas umuwi ng gabi. Hindi kailanman nagduda si Elena. Para sa kanya, ganun talaga ang trabaho sa sales. At sapat na ang katotohanang masipag magtrabaho ang kanyang asawa. Ngunit tuwing Martes at Huwebes ng gabi, wala si Jose Reyes sa kanyang opisina. Ang kanyang destinasyon ay isang apartment building sa Barangay Kapitolyo, Pasig. Ito ay humigit kumulang 15 minutong biyahe lamang mula sa kanilang bahay sa Project 4. Sa isang 5 at 5 palapag na gusali, sa ikatlong palapag, Unit 302, isang kwartong may upa na 5,000 piso kada buwan dun nakatira si Michelle Gonzalez. Si Jose Reyes ay may sariling susi sa kwartong iyon at minsan ay lampas na ng 11:00 ng gabi bago siya bumalik sa kanilang condominium sa Project 4. Palagi niyang sinasabi sa kanyang asawa na nag-overtime siya at palagi namang naniniwala ang kanyang asawa. Si Michelle Gonzalez ay hindi taga Maynila. Ipinanganak siya sa Cebu, lumipat sa Maynila noong siya ay 25 at nanirahan sa Pasig noong siya ay 28. Nagtatrabaho siya bilang isang nail technician sa isang kalapit na salon para suportahan ang kanyang sarili. Dahil sa kanyang tahimik at mahiyain na personalidad, hindi siya ganong nakikisalamuha sa iba. Ang may-aring na apartment ay nagsabi sa mga pulis sa kalaunan. Ang babaeng iyon ay palaging mag-isa at paminsan-minsan ay may nakikita akong isang lalaking nasa katanghaliang gulang na bumibisita pero hindi ko pinansin. Unang nakakilala sina Jose at Michelle noong mataong 2000. Nakataon silang. Nakita sa isang restoran sa Maynila na binisita ni Jose para sa isang sales call. At doon nagsimula ang kanilang ugnayan. Sa simula, paminsan-minsan lang silang nag-usap, ngunit pagsapit ng 2001, naging regular na ang kanilang pagkikita. Sa unang bahagi ng 2002, si Jose mismo ang nahanap ng apartment para kay Michelle at siya rin ang nagbabayad ng upa. Sa katunayan, nagtayo siyang pangalawang pamilya. Pagsapit ng taksibol ng 2003, ang kanyang dobleng buhay ay tumatakbo na sa loob ng 3 taon. Si Elena Santos sa Project 4 ay walang kamalay-malay, habang si Michelle Gonzalez sa Kapitolyo ay alam ang lahat. At si Jose Reyes ay namumuhay ng may magkaibang mukha sa 2 lugar na iyon. Nung gabi ng Lunes, April 7, 2003, patay ang ila sa Unit 302 an apartment building sa Barangay Kapitolyo, Pasig. Karaniwan, ang ila ay laging bukas pagpatak ng 6:00 ng gabi. Ang isang dalagang babae na nakatira sa Unit 304, si Anna, ay hindi ito pinansin sa simula. Inisip niya na baka lumabas lang ito, ngunit kinabukasan ng umaga at sa susunod pang umaga natiling patay ang ilaw sa Unit 302. Noong Miyerkules, Abril 9, habang dumadaan si Anna sa pasilyo, napansin niya ang 2 diaryo na nakatambak sa harap ng pinto ng Unit 302. Mayroon ding isang mahinang kakaibang amoy na nakmumula sa siwang ng pinto. Tinawagan niya ang may-ari ng gusali at umakyat ang may-ari sa ikatlong palapag dala ang master key. Nang buksan nila ang pinto, si Michelle Gonzalez ay nakahiga sa maliit na kama sa loob ng kwarto. Matagal na siyang patay. Ang mga investigador mula sa Pasig City Police Station na tumugon sa tawag ay nagsimulang suryan ang lugar. Sa unang tingin, walang gaanong gulo sa kwarto. Ang bintana ay nakalok mula sa loob at ang pinto sa pasukan ay mayos ding nakalok. Bago buksan gamit ang master key nga may-ari, ang pinto ay ganap na sarado.
Bagamat isinasaalang-alang ng mga investigador ang posibilidad ng foul play, nagalinlangan sila sa simula dahil walang palatandaan ng sapilitang pagpasok. Ilang araw ang lilipas bago lumabas ang resulta ng autopsy. Sa pansamantala, sinimulan nilang alamin ang pagkakakilanlan ng biktima at imbestigahan ang kanyang makoneksyon. Ang address sa ni Michelle Gonzalez ay tumutugma sa apartment sa Kapitolyo at nang suriin ang kanyang pamilya, nalaman nilang isang ina na lamang sa Cebu ang nabubuhay niyang kamag-anak. Nang tawagan nila ang ina sa Cebu, sinabi nitong alam niyang mag-isang naninirahan ang anak sa Maynila, ngunit hindi niya alam ang detalye ng buhay nito. Minsan lang sa isang taon, tuwing Pasko, sila nag-usap. Nang suriin ng mga investigador ang cellphone ni Michelle, mayroong ilang mga numerong hindi naka-save sa kanyang mga contact. Isa sa mga ito ay kapansine-pansing paulit-ulit na lumalabas. Sa nakalipas na 2 buwan, mahigit 50 beses na may tawag mula sa numerong iyon, at ang huling tawag ay isang araw lamang bago ang tinatayang araw ng kanyang pagkamatay. Hinling ng mga investigador sa telecommunication company na tukuyin ang may-ari ng numero. Ang may-ari ay si Jose Reyes, nakatira sa Project 4, Quezon City, isang 44 taong gulang na lalaki. 2 investigador ang nakpunta sa condominium sa Project 4 noong hapon ng Abril 10. Nang pinindot nila ang doorbell ng Unit 1025 sa Building 2, si Elena Santos ang nakbukas ng pinto. Nakasuot siya ng apron, tila nagsisimula palang maghanda ng hapunan pagkatapos ng trabaho. Nang sabihin ng mga investigador na hinahanap nila si Jose Reyes, natural siyang sumagot. Naka-overtime pa po siya kaya hindi pa nakakawi. Isang investigador ang tumawag sa opisina ni Jose. Simpleng sagot na kumpanya, si Manager Jose ay umuwi na pong 3:00 ng hapon. Hindi sinabi ng mga investigador ang katotohanan ito kay Elena. Nag-iwan na lang sila ng contact number at umalis. Si Jose Reyes ay kusang loob na nagpunta sa istasyon ng pulisya noong 8:00 ng gabi. Hindi malinaw kung nakatanggap siyang balita na may mapulis na nagpunta sa kanilang bahay o kung alam na niya ang sitwasyon. Umupo siya sa upuan sa interrogation room na may kalmadong ekspresyon. Nang tanungin ng investigador kung kilala niya si Michelle Gonzalez, sandali siyang natahimik. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango. Kilala ko siya, sabi niya. Paminsan-minsan kaming nakikita. Nagtanong muli ang investigador. Kailan mo siya huling nakita? Nag-isip sandali si Jose bago sumagot. Noong nakaraang Martes, sabi niya. Pagkatapos nun, hindi na raw sila nakausap. Nalaman lang daw niya na patay na ito nang makatanggap siyang tawag mula sa mga pulis. Sa labas ng interrogation room, isang investigador ang nakihintay sa resulta ng autopsy. At kinagabihan, dumating ang unang ulat mula sa PNP Crime Laboratory. Ang sanyi NEG pagamatay ni Michelle Gonzalez ay tinatayang dahil sa panlabas na puwersa. Hindi ito itinuturing na natural na pagamatay o simpleng aksidente. Noong gabing iyon, sinimulang ay konsidera ng Homicide Division ng Pasig City Police na baguhin ang status ni Jose Reyes mula sa isang person of interest patungo sa isang suspect. Ang pinal na resulta ng autopsy ay lumabas noong Abril 14, 2003. Malinaw ang ulat ng PNP Crime Laboratory, ang sanhi ng pagkamatay ni Michelle Gonzalez ay asphyxiation. May mga marka sa paligid ng kanyang lig na dulot ng pagkakasakal at may mga piraso ng kuko na natakpuan sa ilalim ng bedsheet na pinaniniwalaang mula sa kanyang paglaban. Mayroon ding bakas ng sleeping pills na natagpuan sa kanyang dugo. Ang tinatayang oras ng pagkamatay ay sa pagitan ng 10:00 ng gabi at hating gabi noong Lunes, Abril 7. Agad na itinuring ng Homicide Division ng Pasig City.
Police si Jose Reyes bilang suspek sa pagpatay at inilunsad ang isang agarang pag-aresto. Ngunit nang dumating ang mga investigador sa condominium sa Project 4, wala na si Jose Reyes. Sinabi ng kanyang asawang si Elena na umalis ito ng umaga para pumasok sa trabaho at hindi na nagparamdam mula nun. Maputla ang kanyang mukha. Hindi ito ang unang beses na may mga pulis na nagpunta at naramdaman na niyang may hindi magandang nangyayari tungkol sa kanyang asawa. Ipinaliwanag ng mga investigador kay Elena ang pangkalahatang sitwasyon ng kaso. Isang 30 anyos na babae na nakatira sa Pasig ang namatay. Ang numero ng kanyang asawa ay naitala ng 12 ng beses sa cellphone ng babae at kinumpirma ng autopsy na ito ay isang pagpatay. Walang imik si Elena sa simula. Pagkatapos, sa mahinang boses, nagtanong siya ng isang bagay. Sino ang babaeng iyon? Nang sabihin ng mga investigador ang pangalan ni Michelle Gonzalez, walang nagbago sa ekspresyon ni Elena. Iyon ang unang beses na narinig niya, ang pangalang iyon. Noong araw na iyon, sa unang pagkakataon, nalaman niya na ang lalaking kasama niya sa loob ng 20 taon ay may isa pang pamilya, kasama ang ibang babae sa loob ng 3 taon. Inakala ng pulisya na tumakas si Jose Reyes kaya nag-issue sila ng arrest warrant at sinimulang hanapin siya. Ang kanyang silver na Toyota Vios ay natakpuan sa parking lot ng isang malaking mall sa Quezon City. Sa loob ng sasakyan, may isang bag na naglalaman ng isang set ng damit at counting pera. Ito ay palatandaan na pinahandaan niya ang kanyang pagtakas. Ngunit hindi matukoy kung saan siya nagpunta matapos iwan ang sasakyan. Sinimulang suriin ng mga investigador ang lahat ng tawag ni Jose. Sa pagsusuri sa talaan ng nakalipas na 6 na buwan, ilang pattern ang lumitaw. Tuwing Martes at Huwebes ng gabi, ang kanyang cellphone ay konektado sa cell site sa Pasig, hindi sa cell site malapit sa opisina niya. Sa mga oras na sinabi niyang nag-overtime siya, wala siya sa opisina kundi nasa malapit sa apartment sa Kapitolyo. May mga makabuluhang pahayag din mula sa kanyang nga katrabaho. Ayon sa isang kasamahan, madalas umalis si Jose sa kanyang pwesto kamakailan at madalas na hindi maganda ang kanyang itsura pagkatapos ng mga tawag sa labas. Pinalakas ni investigasyon ang pagtatanong sa paligid ni apartment sa Kapitolyo. Naalala ang isang empleyado ng convenience store na isang lalaking nasa katanghaliang gulang na kamukha ni Jose ang madalas bumili ng pagkain sa gabi. Sinabi ng may-ari ng isang laundry shop sa tapat na paminsan-minsan niyang nakikita ang lalaki na pumapasok sa gusali tuwing gabi. Ngunit walang lumalabas na tiyak na testimonya, walang saksi na direktang makakapagpatunay na nasa Kapitolyo si Jose Reyes noong gabi ng Abril 7, ang tinatayang oras ng pagkamatay. Sinubukan ng mga pulis na kumuha mga CCTV footage mula sa paligid ng apartment. Ngunit noong 2003, napakadalang ng CCTV sa lugar na iyon ng Pasig. Isang convenience store at isang bangko lang sa malapit ang mayroon at hindi maganda ang kalidad ng video. Sa CCTV ng convenience store, may isang malabong imahe ni isang lalaki na naglalakad palayo sa direksyon ni gusali. Bandang alas 11 ni gabi noong Abril 7. Ang pangangatawan at paglalakad ay tila katulad kay Jose, ngunit napakababangang kalidad para masabing siya nga iyon. Nahuli si Jose Reyes, 4 na araw matapos ilabas ang warrant. Isang may-ari ng motel sa Batangas ang nag-report na may isang lalaking tumutuloy doon na kamukha ng wanted na tao. Tumugon ang pulisya ng Batangas at kinumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Sumama si Jose nang walang pagtutol. Habang dinadala pabalik sa Maynila, nakatingin lang siya sa labas ng bintana at hindi nagsalita. Sa interrogation room ng Pasig City Police, halos walang sinabi si Jose sa unang 2 araw.
Humiling siya ngang abogado at tumangging magbigay ng pahayag hanggang sa dumating ito. Sa tuwing may tanong ang mga investigador, nakatitik lang siya sa mesa at nanatiling tahimik. Ayon sa isang investigador na umawak na kaso, sa loob ng mahigit 20 taon kong paghawak ng magaso ng pagpatay, bihira akong makakita ng suspek na ganun katatag at hindi nakbabago ang ekspresyon. Nang dumating ang kanyang abogado, unti-unti nang nagsalita si Jose. Ngunit ang kanyang pahayag ay lubos na iba sa inaasahan ng maimbestigador. Inamin niya ang kanyang relasyon kay Michelle Gonzalez. Inamin niyang 3 taon na silang nakikita, na siya ang kumuha ng apartment sa Capitolio at siya ang nagbabayad ng upa, ngunit iginiit niyang hindi niya ito pinatay. Noong gabi ng Abril 7, wala raw siya sa Capitolio. Tinanong siya ng investigador kung ganon, nasaan ka noong gabing iyon? Sumagot si Jose na nag-drive lang siya mag-isa. Nang tanungin kung saan, sinabi niyang sa malabas ng Maynila. Nang tanungin kung may kasama siya, sinabi niyang mag-isa lang siya. Nang tanungin kung may makakapagpatunay ng kanyang alibi, sinabi niyang wala. Para sa mga investigador, ang kanyang alibi sa pinakakritikal na oras ay ganap na blanco. Nag-focus ang mga investigador sa pagtukoy ng motibo ni Jose sa pagpatay kay Michelle. Mula sa mga testimonya, lumabas na may malubhang alitan sa pagitan nila bago ang insidente. Ang kasamahan ni Michelle sa nail salon, si Anna, ay nagbigay ng makabuluhang pahayag sa pulisya. Noong unang bahaging Marso, halos 1 buwan bago ang insidente, bigla na lang umiyak si Michelle habang nagtatrabaho. Nang tanungin kung ano ang problema, sinabi ni Michelle, "Hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Gusto kong mamuhay ng maayos." Nagpatuloy ang pahayag ni Anna. Alam ngang kasamahan niya sa salon na may asawa ang lalaking kinakasama ni Michelle. Bagamat hindi ito direktang sinabi ni Michelle, may mga pahiwatig tulad ng hindi siya matatawagan tuwing araw o mag-isa siyang nagtatrabaho sa salon tuwing holidays. Pagsapit ng Marso, lalo siyang naging malungkot at may mga araw na nanginginig ang kanyang boses kapag sumasagot ng telepono. Muling sinuri ng mga investigador ang mga gamit ni Michelle sa isang drawer. Natakpuan nila ang isang maliit na kwaderno na may mga maikling tala. Karamihan ay tungkol sa pang-araw-araw na bagay, ngunit sa isang pahinang may petsang kalagitnaan ng Marso, isang pangungusap ang nakapukaw ng pansin. Sinabi ko na sa kanya ngayon, humingi ako ng desisyon. Wala siyang sinabi. At sa ilalim nito, isa pang linya, pagod na akong maghintay. Ito ang sitwasyong nabuo nga investigador. Hinihiling ni Michelle kay Jose na ayusin ang kanilang relasyon, hiwalayan ang asawa at magsimulang bagong buhay kasama siya. 3 taon siyang naghintay ngunit walang nagbago at malamang na naging mas tiyak na ang kanyang nga kahilingan. Naniniwala ang nga investigador na ito ang naging motibo sa pagpatay. Ang pressure na tapusin ang relasyon o ang banta na isisiwalat ang lahat sa kanyang asawa ang nagtulak kay Jose sa isang desperadong hakbang. Ngunit biglang huminto ang investigasyon. Patuloy na itinanggi ni Jose ang krimen at kulang ang matibay na ebidensya. Ang CCTV footage mula sa convenience store ay masyadong malabo para makumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Sinubukang suriin ang DNA mula sa piraso ng kuko na natakpuan sa ilalim ng biktima, ngunit sa teknolohiya ng DNA analysis nun, mahirap makakuha ng malinaw na resulta. Ang sleeping pills na natagpuan sa kanyang dugo ay madaling mabili at walang record na bumili si Jose ng ganoong gamot. Isinampa ng prosekusyon ang kasong pagpatay laban kay Jose Reyes. Ngunit mula sa simula, mahirap ang naging laban sa korte. Bagamat may mga circumstantial evidence tulad ng relasyon ng suspek at biktima, ang kanilang alitan bago ang insidente
at ang kawalan niya ng alibi, kulang ang direktang ebidensya na magpapatunay na si Jose mismo ang gumawa ng krimen. Ginamit ito ng husto ng kanyang abogado. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, lumipat si Elena kasama ang 2 anak sa bahay ng kanyang magulang. Hindi siya dumalo sa korte kahit isang beses. Hindi niya kailanman binanggit ang tungkol sa kanyang asawa sa sinuman. Araw-araw siyang pumapasok sa paralan at sa gabi kasama niya ang kanyang anak. Walang nakakaalam kung anong bigat ang dinadala ng kanyang pananahimik. Ang desisyon sa unang paglilitis ay inilabas noong Nobyembre 2003. Ang Regional Trial Court ng Pasig ay nagpasya na si Jose Reyes ay not guilty. Sa desisyon ng korte, sinabi na bagamat mayroong ebidensya ng hindi tamang relasyon ng akusado at biktima, kawalan niya ng alibi sa araw ng insidente at alitan sa pagitan nila, hindi ito sapat upang patunayan na siya ang gumawang krimen. Ang kakulangan ng direktang ebidensya ang naging mapagpasya. Kalmado ang ekspresyon ni Jose habang papalabas ng korte. Walang bakas ng ginhawa o saya. Hindi niya sinagot ang mga tanong ng media at umalis kasama ang kanyang abogado. Agad na umapela ang prosekusyon. Habang nagpapatuloy ang apela, muling kumilos ang mga investigador upang makahanap ng bagong ebidensya. Sa prosesong ito, isang mahalagang piraso ng ebidensya ang biglang lumitaw. Ito ay isang lumang CCTV tape mula sa isang maliit na hardware store na matatagpuan 3 kanto mula sa apartment sa Capitolio. Sinabi ngang may-ari ng hardware store na hindi siya hinilingan ng pulisya ng CCTV noong panahon ng investigasyon. Dahil nasa isang eskinita ito, hindi ito nasakop ng unang pagtatanong. Nakagawian ng may-ari na hindi i-overwrite ang mga tape, kaya nanatili pa rin ito. Nang suriin ang tape, isang lalaki ang nakitang naglalakad sa eskinita bandang 10:40 ng gabi noong Abril 7, 2003. Bagamat hindi pa rin gaanong malinaw, mas maganda ang kalidad kaysa sa CCTV and convenience store. Ang pangangatawan, paglalakad at ang madilim na polo na naalala ng asawa niyang suot ni Jose noong gabing iyon ay tumugma. Ang PNP Crime Lab ay nagsabi na malaki ang posibilidad na ang lalaki sa video ay si Jose Reyes. Bagamat hindi ito tiyak, ito ang pinakamatibay na ebidensya na nagpapatunay na nasa malapit siya sa crime scene sa tinatayang oras ng pagkamatay. Ang pangalawang pagbabago ay nagmula sa muling pag-imbestiga sa mga taong malapit sa biktima. Muling ipinatawag ng mga investigador ang kasamahan ni Michelle sa nail salon, si Anna. May mga bagay siyang hindi sinabi sa unang investigasyon na ngayon ay lumabas. Mga 10 araw bago ang insidente, noong huling bahaging Marso, may isang pakiusap si Michelle kay Anna. Kung may mangyari sa akin, ibigay mo ang pangalang ito sa pulis, sabi niya habang inaabot ang isang piraso ng papel. Dahil sa pag-aalinlangan, itinago lang ni Anna ang papel sa isang drawer at kahit na nangyari na ang insidente, nag-atubili siyang ibigay ito sa pulis. Ang pangalang nakasulat sa papel ay Jose Reyes. Ang testimonya ni Anna ay naging mahalagang ebidensya sa apela. Ang katotohanang nag-alala ang biktima para sa kanyang kaligtasan at tinukoy si Jose Reyes bilang posibleng banta ay higit pa sa isang simpleng circumstantial evidence. Pinagsama-sama ng korte ang testimonya, ang bagong CCTV footage at ang mga tala sa kuwaderno. Ang desisyon sa apela ay inilabas noong Hunyo 2004. Binaliktat ng Court of Appeals ang naunang desisyon at hinatulan si Jose Reyes ng 12 taon na pagkakakulong. Inamin ng korte ang kakulangan ng direktang ebidensya, ngunit sinabing ang lahat ng circumstantial evidence ay tumuturo sa isang direksyon at ang alibi ng akusado ay hindi kapani-paniwala.
Ang katotohanang tinukoy ng biktima ang kanyang pangalan bago ang insidente ay nagbigay ng malaking bigat sa desisyon. Agad na umapela ang panik ni Jose sa Korte Suprema. Sa huling bahagi ng 2004, pinaktibay ng Korte Suprema ang desisyon ng Court of Appeals. Naging pinal ang sentensyang 15 taon na pagkakakulong. Noong araw na naging pinal ang hatol, wala si Elena sa korte. Nasa paralan siya naktuturo sa mga bata. Hindi alam kung napanood niya ang balita sa TV pag-uwi o kung may tumawag sa kanya. Mula noon, wala na siyang anumang pampublikong pahayag tungkol sa kanyang asawa. Ang mapapeles para sa kanilang paghihiwalay ay nayos na agad matapos makulong si Jose. Ang Unit 302 sa Kapitolyo ay nakaroon ng bagong nangungupahan hindi nagtagal matapos ang kaso. Ang sahig na may disenyong bulaklak, ang lumang lababo at ang puting pintura sa bintana ay nanatili sa kwartong iyon kung saan walang nagbago. Isang bagong buhay ang nagsimula para sa iba. Si Jose Reyes ay ikinulong sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa, 15 taon na pagkakakulong. Kailangan niyang maghintay hanggang 2019 bago makalaya. Sa simula ng kanyang pagkakakulong, itinuring siyang isang tahimik na bilanggo. Hindi siya nakikipag-away sa mga guwardiya o nakikisalamuha sa ibang bilanggo. Siya ay mag-isa, walang bumibisita sa kanya. Si Elena ay hindi na nagpakita pagkatapos ng kanilang paghihiwalay. Gayun din ang kanilang dalawang anak. Ilang beses siyang binisita ng kanyang magkapatid sa simula, ngunit tumigil din sila kalaunan. Ang ina ni Michelle Gonzalez na nakatira sa Cebu sa isang maikling panayam sa media matapos ang pinal na hatol ay nagsabi, "Hanggang ngayon, hindi ko maintindihan kung bakit hindi iniwan ng anak ko ang lalaking iyon." Pagkatapos nun, hindi na siya muling nagpakita sa publiko. Noong unang bahagi ng 2005, nang tilatapos na ang lahat, isang hindi inaasahang hakbang ang nagsimula. Lumabas ang balita na naghahanda ang abogado ni Jose na magayin ng apela para sa muling paglilitis. Dalawa ang pangunahing argumento NG abogado. Una, ang pagsusuri sa pagkakakilanlan sa CCTV footage mula sa hardware store na naging mapagpasyang ebidensya sa apela ay hindi sapat na masusi. Pangalawa, ang testimonya ng kasamahan ni Michelle na hindi lumabas sa unang investigasyon at lumitaw lamang sa proseso ng apela ay kaduda-duda. Ang apela para sa muling paglilitis ay ibinasura ng korte. Sinabing korte na nga bagong argumento ng abogado ay hindi sapat upang baliktarin ang naunang desisyon. Umapela si Jose, ngunit pareho pa rin ang naging resulta. Nanatiling 15 taon ang kanyang sentensya. Lumipas ang ilang taon, unti-unting nawala ang kaso sa alaala ng matao. Ang apartment building sa Capitolio ay Geneva noong 2009 bilang bahagi ng isang redevelopment project. Isang bagong gusali ang itinayo sa lugar kung nasaan dati ang Unit 302 at ang sahig na may bulaklak at lumang lababo ay tuluyan ng naglaho. Nawala na rin ang eskinita kung saan madalas dumaan si Jose. Nagsisinungaling sa kanyang asawa na nag-overtime siya. Ang nail salon kung saan araw-araw pumapasok si Michelle ay nagsara noong 2007. Si Elena ay tahimik na nagpatuloy sa kanyang buhay. Lumipat siya sa isang paaralan sa Quezon City na malapit sa bahay ng kanyang magulang at mag-isang pinalaki ang dalawang anak. Ang kanyang anak na si Cristina ay pumasok sa kolehiyo noong 2010 at ang kanyang anak na si Paolo ay sumali sa militar noong 2013. Hindi alam kung paano nalampasan ni Elena ang mataon na iyon at kung paano niya ipinaliwanag sa kanyang mga anak ang tungkol sa kanilang ama. Siya ay nanatiling ganap na tahimik. Noong 2014, si Jose Reyes ay itinuring na isang model prisoner at nabawasan ang kanyang sentensya. Mas maaga sa inaasahan, nakalaya siya noong taksibol ng 2016.
Sa arawng kanyang paglaya, walang sumalubong sa kanya sa labas ng kulungan. Mag-isa siyang sumakay ng bus papuntang Maynila, hindi alam kung saan siya nagpunta o kung ano ang kanyang ginawa. Pagkatapos niyang makalaya, halos walang balita tungkol kay Jose Reyes. May mga sabi-sabi na nanatili siya sa Maynila at mayroon ding nagsasabing lumipat siya sa ibang probinsya. Ang kondominium sa Project Man ay naibenta na ni Elena matapos siyang makulong at wala nang bahay na babalikan si Jose. Siya ay nasa isang lugar na ang pangalan, relasyon at mga bakas ne buhay ay nabura na. Samantala, dahil sa kasong ito, nagkaroon ng ilang pagbabago sa proseso ng investigasyon sa loob ng Philippine National Police. Itinala sa isang internal review na masyadong limitado ang sakop ng unang pagkuha ng CCTV at huli na ang muling pag-imbestiga sa mga taong malapit sa biktima. Kung nakuha agad ang CCTV mula sa hardware store at kung lumabas ang testimonya ni Anna sa unang investigasyon, maaring iba ang naging resulta sa unang paglilitis. Ang paano kung na iyon ay nanatiling tanong na lamang. Ang libingan ni Michelle Gonzalez ay nasa isang maliit na sementeryo sa labas ng Cebu City. Ang kanyang ina mismo ang pumili ng lugar at sa lapida, tanging ang kanyang pangalan at petsa ng kapanganakan at kamatayan ang nakasulat. Tuwing taxibol, mag-isang bumibisita ang kanyang ina upang mag-alay ng bulaklak. Kung tama ba ang huling desisyon ng kanyang anak o kung dapat sana ay tinapos na niya ang relasyong iyon ng mas maaga. Ang tanong na iyon ay dinala ng ina sa kanyang puso habang nabubuhay. Noong taglagas ng 2018, 15 taon matapos malaman ng publiko ang kaso, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Nagsimula ito sa isang online community. Sa isang forum na tumatalakay sa mga cold case at criminal cases, may nag-post ng isang buod ng 2003 double life murder case sa Maynila. Idinetalye ng manunulat ang kaso at nagiwan ng isang tanong sa dulo. Kung si Jose Reyes talaga ang salarin, bakit hindi mas malalim na inimbestigahan ng sleeping pills na natakpuan sa katawan ng biktima? Mabilis na kumalat ang post. Dandaang komento ang natanggap nito at nakaroon ng debate sa pagitan ng taong naaala ang kaso at magabago pa lang dito. Sa prosesong ito, isang bagong impormasyon ang lumabas. Isang nakomento ang nagsabing nakatira siya malapit sa apartment sa Kapitolyo noon at narinig niya ang dalawang tao na nag-away sa eskinita noong gabi ng insidente. Isang lalaki at isang babae ang nag-away at galit na galit daw ang boses ng babae. Ngunit hindi raw siya kailanman inimbestigahan ng pulis. Agad na nakakuha ng atensyon ang komentong iyon. Kung totoo ang sinabi niya, dalawa ang posibleng implikasyon. Una, ito ay karagdagang ebidensya na si Jose Reyes ay nasa lugar noong gabing iyon. Pangalawa, posible na ang kaway ay hindi si Jose kundi isang ibang tao. Nagkaroon ng mainit na debate online tungkol sa dalawang teoryang ito. Habang kumakalat ang post, napansin ito ng Cold Case Unit ng PNP. Matapos basahin ang post, muling kinuha ng team leader ang file ng kaso. Bagamat 15 taon na ang nakalipas dahil ang pagpatay ay walang statute of limitations, possible pa ring buksan muli ang investigasyon. Nagpasya ang team na hanapin muna ang nagkomento at kunin ang kanyang direktang pahayag. Inabot ng ilang oras ang pahahanap sa nagkomento. Isang username lang ang mayroon sila, walang contact information. Humingi ng tulong ang team sa administrator ng community at matagumpay na natukoy ang tao. Ang taong nagsabing nakatira siya malapit sa Kapitolyo noon ay nakatira na ngayon sa Cavite. Nang puntahan siya nga investigador, kinumpirma niyang totoo ang kanyang post online. Ang kanyang pahayag ay detalyado. Noong gabi nga Abril 7,
2003, pagkatapos ng alas 10, nakarinig siya ng pagtatalo mula sa eskinita sa tabi ng apartment. Nang dumungaw siya sa bintana, may 2 taong nakatayo malapit sa pasukan ng gusali. Mahina ang ilawang poste kaya hindi niya nakita ang mamukha, ngunit ang lalaki ay nakasuot ng madilim na damit at ang babae ay nakaputi. Nagpatuloy ang pagtatalo sa loob ng 5 minuto bago biglang tumahimik. Pagkatapos, isang pares ng yapa na lang ang narinig niyang papalayo sa eskinita. Alam niyang may investigasyon noon, ngunit hindi siya sigurado kung may kaunayan sa kaso ang nakita niya, kaya hindi siya lumapit. Sinuri ng team ang pahayag na ito kasama ng ilang nga detalye na hindi naimbestigahan noon. Isa na rito ang sleeping pills na natakpuan sa dugo ng biktima. Noong 2003, inisip ng mga investigador na madali itong mabili kaya hindi na nila ito masusing sinundan. Ngunit nang muling suriin ng Cold Case Unit, natuklasan nilang ang kombinasyon ng kemikal sa gamot ay bahagyang iba sa mga karaniwang sleeping pills na ibinebenta sa Pilipinas noon. Ang isang partikular na sangkap ay mahirap hanapin sa mga ordinaryong botika. Muling sinuri ng team ang kasaysayan ng trabaho ni Jose Reyes. Bagamat isa siyang sales manager sa isang construction company, noong unang bahagi ng 2000, isa sa mga proyekto ng kumpanya ay may kaugnayan sa isang pharmaceutical distribution company. Posibleng nakaroon siya ng akses sa gamot sa pamamagitan ng kumpanyang iyon, ngunit halos 20 taon na ang nakalipas. At napakahirap nang makahanap ng mga dokumento o saksi para patunayan ito. Ang kumpanya ay nagsara na at ang mataong sangkot ay hindi na makontak. Sa muling pag-iimbestiga, natunton ng team ang kasalukuyang kinaroroonan ni Jose Reyes. Pagkatapos makalaya, nagtatrabaho siya bilang isang construction worker sa isang site sa Laguna. Nang puntahan siya ng mga investigador, hindi siya gaanong nabahala. Nang ipaalam sa kanya na may muling investigasyon, maikli siyang sumagot, "Wala akong sasabihin." At inulit niya ang sinabi niya 15 taon na ang nakalipas, wala siya sa Kapitolyo noong gabing iyon. Ang muling investigasyon noong 2018 ay hindi humantong sa isang bagong kaso. Ang testimonya ng saksi na huling nakuha ay nagpatibay sa posibilidad na si Jose Reyes ay nasa malapit sa crime scene, ngunit hindi ito sapat upang magsagawa ng karagdagang legal na aksyon matapos ang pinal na hatol. Ang resulta ng muling pagsusuri sa gamot ay nanatiling isang hinala lamang at walang natagpuang matibay na ebidensya. Inayos ng team ang makaugnay na dokumento, inilagay ito sa talaan at ibinalik ang kaso sa cold case file. Hindi opisyal na nakumpirma kung nasaan si Jose Reyes ngayon. Ang kanyang trabaho bilang construction worker sa Laguna ay natapos noong 2019 at mula noon hindi na alam ang kanyang kinaroroonan. Siya ay nasa edad 60 na ngayon. Ang condominium sa Project Man at ang apartment sa Kapitolyo, ang 2 lugar kung saan siya namuhay ng dobleng buhay, ay pareho ng wala. Tanging matalaan na lang ang natitira. Si Elena Santos ay nagretiro noong 2020. Sa araw na lisanin niya ang paralan matapos magturo sa mga bata sa loob ng halos 30 taon, naghanda ng isang simpleng salusalo ang kanyang nga kasamahan. Hindi alam kung ano ang kanyang ekspresyon sa araw na iyon. Pagkatapos magretiro, sinasabing mag-isa siyang nakatira sa isang maliit na apartment sa labas ng Quezon City. Ang kanyang nga anak ay mayroon ng sariling buhay. Walang sinuman ang lubos na nakakaalam kung paano nila nalampasan ang mataon pagkatapos ng taksibol ng 2003. Sa sementeryo sa Cebu, naroon pa rin ang libingan ni Michelle Gonzalez. Ang kanyang ina ay pumanaw noong taksibol ng 2022 dahil sa sakit. Matapos pumanaw ang ina na mag-isang bumibisita sa libingan ng kanyang anak, hindi alam kung may bumibisita pa kay Michelle. Sa lapida, tanging ang kanyang pangalan at petsa ng kapanganakan at kamatayan pa rin ang nakasulat. Sa kasong ito,
Maraming tanong ang nanatiling walang sagot. Totoo nasa Kapitolyo si Jose Reyes nung gabing iyon? Saan nanggaling ang gamot na natakpuan sa dugong ng biktima? Gaano kalaki ang takot na nararamdaman ni Michelle nang ibigay niya ang papel sa kanyang kasamahan? At si Elena Santos, posible bang wala talaga siyang alam? Sa loob ng 20 taon ng pagsasama, hindi ba siya nakduda kahit isang beses sa kanyang asawa na laging umuuwi ng gabi tuwing Martes at Huwebes? Ang matanong na iyon ay nananatiling walang sagot sa pagbabalik tanaw sa kasong ito. Isang bagay ang malinaw. Nagawa ni Jose Reyes na makaroon ng 2 pamilya dahil sa tiwala ng iba. Ang tiwala ng kanyang asawa, ang tiwala ng kanyang nakatrabaho, at marahil ang tiwala mismo ni Michelle Gonzalez. Nang isa-isang gumuho ang mga tiwalang iyon, ang buhay ng 3 tao ay napunta sa isang direksyon na hindi na may babalik. Noong 2003 sa Maynila, ang 2 mundong nilikhang isang lalaki ay gumuho kasamang pagkamatay isang babae. Ngunit ang mga sugat na iniwan ng pagguhong, iyon ay nananatili pa rin sa isang lugar, tahimik at hindi pa naghihilom. Kung ano ang hinava ni Jose Reyes noong gabing iyon, kung ano ang huling sinabi ni Michelle Gonzalez, kung ano talaga ang nangyari sa loob ng kwartong iyon, wala pa ring nakakaalam. Marahil, iisang taon na lang sa mundo ang nakakaalam. Ang isang piraso nga yung alaala ay maring ang huling pagkakataon na mabigyan ng pansin ang kanilang mga pangalan na unti-unti nang nalilimutan. Ito ang The Trekkers. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, mangyaring mag-subscribe at I like ang aming channel.